Erika Villegas, apo sa Talampakan, Plaridel. Ako ay apo ng yumaong abogada Benita Maresigan Santos, na siya namang panganay na anak ni Anita del Pilar Maresigan, na bunsong anak ng ating bayaning si Gat Marcelo H. del Pilar. Ako'y nagagalak na makasama kayong lahat ngayon sa inyong pag-alala sa aming Lolo Marcelo sa araw ng kanyang pagsilang. Nagpapasalamat ang aming angkan sa inyong patuloy na pag-alala at pagdiriwang sa aming Lolo Marcelo at sa kanyang mga nagawa bilang isang propagandista na lumaban para sa kalayaan ng ating inang bayan. Nagpapasalamat din pala ako para sa magandang at napakahusay na palabas kanina ng tanghalang bagyuhan. Alam niyo po, tuwing may mga balita na lumalabas tungkol sa mga issue na tungkol sa mga manunulat o mga mamamahayag, hindi ko maiwasan na maisip kung ano kaya ang magiging reaksyon ng aking Lolo Marcelo sa mga issue na ito. Ano kaya ang sasabihin o gagawin niya sa issue na ito kung sakaling siya ay nabubuhay pa ngayon? Halimbawa, papayag kaya si Del Pilar na mag-interview ng mga personalidad at sasabihin niya na ito ay kwento na rags to riches na magbibigay inspirasyon sa mga kababayan natin. Kahit na ang katotohanan ay kwento ito ng malaking katiwalian na hindi dapat tularan. At kung may mag-aalok sa kanya na bayad para sa isusulat niyang balita, tatanggapin kaya niya ito? Sa aking pagkakaalam sa pagkatao ng ating Lolo Marcelo, naniniwala ako na hindi niya magagawa ito. Masyadong malakas ang mga prinsipyo niya. Handa niyang iwanan ang mga ginhawa ng kanyang tahanan, iwanan ang kanyang pamilya, at manirahan ng mag-isa sa ibang bansa para lang mapagpatuloy niya ang laban niya sa mga katigwalian na ginagawa ng mga Kastila sa mga Pilipino. Kahit ang personal na salapi niya, hindi niya ito nabigay sa kanyang pamilya. Sa halip ay ginastos at inubos niya ang kanyang personal na salapi upang mapatuloy niyang mailathala ang pahayagang La Solidaridad sa Espanya. Kaya sa huling mga sandali ng buhay niya, siya ay nakaranas ng gutom at sakit. Hanggang siya ay namatay sa sakit sa edad na 45 taong gulang lamang. 45. Isang pulubi, malayo sa kanyang pamilya at malayo sa kanyang inang bayan. Kaya tunay na masasabi ko na namatay ang aking Lolo Marcelo na buo ang prinsipyo niya at integridad bilang isang mamamahayag at karapat-dapat na tawagin siyang isang bayani. Sa ating panahon ngayon, kung kailan napakahalaga na marinig at mabasa ang katotohanan, kailangan natin ng maraming bayani ng mga manunulat at mga mamamahayag, gaya ng mga kasapi na bumubuo sa Samahang Plaridel. Alam ko na ang mga kasapi ng Samahang Plaridel ay patuloy na nagpapalaganap ng mga mithiin ng kanilang patron na si Plaridel, gaya ng katotohanan, yung walang kinikilingan, at ang pag-alaga sa dignidad ng profesyon ng pamamahayag. Sana po ay ganyan din ang maging gawain ng lahat ng ibang mga manunulat at mamamahayag. Kamakailan lamang ay naging laman ng mga balita ang isang paalala sa mga manunulat at mamamahayag na hindi nila dapat gamitin ang reputasyon at kredibilidad nila para sa pagsuporta ng mga corrupt na mga personalidad. Umaasa kami ngayon na kahit malakas ang mga tukso o temptasyon sa mga mamamahayag, sana ay laging manaig ang kanilang prinsipyo at integridad, alang-alang sa ikabubuti ng ating mahal na bayan. Mabuhay po kanyong lahat at pagpalain nawa ng Diyos ang ating bansang Pilipinas at maraming salamat.